Si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang levadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong ni Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Tinutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pangpaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kanis, at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila, at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo iinom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa mundo ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Merong kasabihan, kung ano daw ang kinakain mong madalas, yan ikaw ay magiging katulad ng iyong kinakain. So kung kumakain ka lagi ng kwek-kwek, o kung kumakain ka naman palagi ng baboy, bakit ko sinabi ang katagang ito? Sapagkat ang katagang ito ay may kaugnayan sa ating ipinagdiriwang sa linggong ito, ang linggo ng katawan at dugo ni Kristo. Bakit ko sinabi na you become what you receive, you become what you eat? Na sa lingguhan at yung ilan sa inyo na mas madalas pa sa linggo na kayo ay nagsisimba. Bakit napaka-importante ang araw na ito sa inyo at inyong pinagtutuunan talaga ng panahon? At meron pang ibang nagsasabi sa akin, "Father, hindi kompleto ang buong linggo ko kapag hindi ako nakakatanggap ng katawan ni Kristo." There must be something in the reception of Jesus sa komunyon na hindi lang inaaliwan natin, pero merong bagay na hindi natin kayang ibigay sa ating sarili kung hindi si Jesus lamang ang makapagbibigay.
Sinabi ni Jesus, every time na nagbibisa tayo, si Jesus ay nagiging present sa atin. In fact, habang ako ay nananalita, mga kapatid, ako ay instrumento lamang ni Jesus upang ipamahagi sa inyo ang mensahe na nais niyang ibahagi sa inyo. At every time yung mga lectors natin ay binabasa ang banal na salita, laging sinasabi sa huli, pagkatapos na i-proclaim yung salita, ito ang salita ng Diyos. At sinasabi naman natin bilang pagtugon, salamat sa Diyos. Bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos? Sa pagbabahagi ng kanyang banal na salita. And then, kapag tumatanggap na tayo ng banal na upunto, sinasabi ng Pare, the body of Christ. At kung yung meron pang panahon na kung saan ay natatanggap din natin, idinidik natin sa Shabbos na naglalaman ng dugo ni Kristo at sasabihin ng Eucharistic Minister, the blood of Christ. At sasabihin natin, Amen. Ang pagbanggit natin ng salitang Amen ay ang ating paniniwala na ang talagang tinatanggap natin ay ang katawan at dugo ni Kristo. At doon sa parte ng misa, sinasabi din, ito ang nagliligtas. Ang katawan ni Kristo, ang dugo ni Kristo, ang siyang nagliligtas sa atin. Maraming bagay na iniligtas na tayo ng Diyos. In fact, pagkatapos ng misa ito, ay muling iniligtas tayo ng Diyos sa iba't ibang uri ng kapahamakan na maaaring harapin natin sa araw nito o sa mga susunod na araw. At lagi ko sinasabi sa mga tao, hindi nagtatapos ang misa kapag sinabi ng Diyos, kapag sinabi ng Pare, tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Nasaan si Kristo? Sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon, dala-dala natin si Jesus sa buong linggo. Imagine, protected tayo buong linggo. At muli na naman natin tatanggapin si Jesus sa araw na ito. Ano ang mga bagay na naganap sa buong linggo sa bawat isa sa inyo? Meron bang kakaibahan sa isang tao na hindi natanggap si Jesus sa araw na ito at sa buong linggo? Pansinin natin, i-compare natin yung isang tao na tumanggap kay Kristo sa isang tao na hindi tumanggap kay Kristo. Napakalaki ang kaibahan. Kapag ang isang tao ay natanggap ni Kristo, tama yung sinasabi ng Pare, humayo kayong mapayapa. Sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na araw. Pero dahil dala natin si Kristo sa ating pagtanggap sa Kanya sa banal na komunyon, nananalig tayo, mapayapa tayo, secure tayo, I think that's the right word, secure tayo, na haharapin ko ang mga problema, yung mga hamon sa buhay, sa mga susunod na araw na hindi ako nag-iisa. Pagkos, alam ko na may isang Diyos na mas nakakaalam. Kung magdidesisyon man ako, alam ko mayroong gagabay sa aking pagdidesisyon. At kung maaaring nakadesisyon na ako, babaguhin ng Diyos ang desisyon na iyan. Sapagkat, lagi natin dasal sa Ama namin, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bakit napakaraming mga tao na linggo-linggo na lang binabasa ng ating commentator ang lahat ng mga intentions for healing, thanksgiving, for the repose of the soul, for the anniversary, lahat ng mga uri ng thanksgiving, lahat ng mga uri ng paghingi sa Diyos ng paggabay, sa paghingi sa Diyos ng paghilom, and all the other dinadasal natin sa Diyos. Sapagkat ang misa ang pinaka-nararapat na lugar na kung saan ang lahat ng mga intentions na ito ay pinararating ni Jesus, ang ating tagapamagitan sa Diyos Amang nasa langit. Sapagkat ang role ni Jesus, ang anak ng Diyos, siya ang ating tagapamagitan.
Kaya nga lahat ng dasal, we ask this through Christ our Lord. Yun lagi ang dasal natin. We ask this through Christ our Lord. Hindi natin sinasabi, we ask this through Blessed Mary. Hindi natin sinasabi. Hindi rin natin sinasabi yung lahat ng mga santo na may devotion tayo. Sapagkat hindi sa kanila ang role na iyon. Si Jesus ang karapat-dapat na siyang pamagitan sa atin sa lahat ng nais nating iparating sa ating Ama nasa langit. Kaya nandito tayo sa misang ito, sa umagang sa hapon ito. Alam ko ang bawat isa sa inyo sa kalibuturan ng inyong puso at laman ng inyong pag-iisip, ang lahat ng inyong nais hilingin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nandito kayo ngayon sa simbahan ito, sapagkat ito ang lugar na kung saan ang lahat ng mga intentions na yan, mga dasal na yan, kahilingan na yan, dinanais natin na mangyari, ay dito ialay natin sapagkat nandito ngayon sa Jesus at siya ang mamamagitan sa atin. Panghuli ko bilang pagbabahagi, sa tagal ng panahon na tinanggap na natin si Kristo, meron bang mga nabago sa inyong sarili? At kung titignan kayo ng inyong kalapit na kilala kayo, masasabi ba ng kalapit ninyo, ang laki na talaga ng pinagbago? Mas bumabait ka na talaga. Ang laki talaga ng pinagbago mo. Grabe ang pasensya mo sa akin. Ang laki talaga ng pinagbago mo. Ang husay mong umunawa sa kahinaan ng iba. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Hindi na maiinitin ng ulo. Ang laki talaga ng pinagbago mo. Grabe ang pasensya mo sa asawa mo. Ang dami ginawa. And I'm sure yung dasal ng babaeng yun, Lord, obvious ba? Anong kailangan ko? More patience. At parang hindi ka panipaniwala. Yung dating taong kakilala mo, na siya ang na-open, no? Siya yung pinutya, no? Ang daming comments sa kanya sa Facebook, panglalait, no? Ang dami na nga nag-binlock. Aba, nag-post. Sa lahat ng mga umanimusta sa akin, nais kong ipaalam, pinatatawad ko na kayo. Tanggapin man ninyo o hindi, bahala kayo. Basta pinatawad ko na kayo. Aba, nag-viral. Kumita pa. Yan yung sinasabi ko kanina. You become what you receive. So huwag kayong magtataka kung merong mga nagaganap na kapabalaghan sa inyong sarili. Sapagkat ito ay gawa ng Diyos. At kayo ay ina-accompany ng Diyos. Kung ito ay si Jesus, and you become what you eat today, you become what you receive today, then pwede kong sabihin, you become the other Christ. Na sa iyong sarili ay maaaring makita ng tao ang katauhan ni Jesus. Si Jesus na mapagpatawad, si Jesus na mapagpasensya, si Jesus na matulungin, at iba't ibang bagay man na ginawa ni Jesus nung siya pa ay nandito sa atin sa lupa. Pwede ba natin masabi, yes, Father? Totoo yung sinasabi. Kaya naman wala akong hinto na dumalo sa Santa Misa. Sapagkat meron pang mga bagay na nais kong baguhin sa aking sarili. And I think ang Santa Misa ang isa sa mahusay na paraan sa aking pagbabago ng aking sarili. That the more I receive Christ, the more I become like Christ. So what we eat today, we become what we receive. So totoo. So kung gusto mong mas lalong baguhin ang iyong buhay, mas dumalo ka sa Santa Misa. At kung gusto mong maging puspos ng biyaya ang iyong buhay, dumalo ka sa Santa Misa.
idulog mo sa ating Panginoon Jesus, sapagkat siya ang bukal ng lahat ng biyaya. So, I admire you for giving really full attention at talagang binigyan mo ng panahon ang ating Panginoon. And because you have done that, may utang na loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi na kailangan ninyong pangiti. Sinabi nga, even before you ask, bibigay na sa iyo ng ating Panginoon. Sapagkat mas alam niya ang nararapat para sa iyo. At alam niya kung ano ang mas kinakailangan mo sa panahon ito. Mga kapatid, nasa tama tayong lugar. Naway hindi tayo magsawa na dumulog sa Diyos at dumalo ng kanyang Santa Misa. Ngayon na alam na natin ang maaaring mangyari sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitay na tayo lahat, sabay-sabay natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ng mga pangyayahan sa lahat. Lumigawa na namin at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagdalawa siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maria Magdalena, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, pinahawak sa krus ng marahil hinilin, nanalo sa sinarawan ng mga himao, na may araw ng buhay na muli, umakyat sa langit, nalululok sa anan ng Diyos ang mga makapayahan sa lahat. Doon namumulang kayo at umupo sa buhay ng mga patay na tao. Sumasampalataya naman po sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga